Happy Holy Sabbath Day po. Ask lang po, part po ba ng kaligtasan ang pagiging vegetarian? I mean, mga vegetarian po ba ang ililigtas ng Diyos sa kanyang pagbabalik? At saan po sa writing ni Mrs. White na need talaga ng mga SDA na mag-vegetarian? Salamat po. Napakaganda, Dok, ng kanyang katanungan. Ganda ng tanong, very straight. Yes, oo. At saka sa totoo lang po, very open po kami dito sa Kaalamang Pangkalusugan na magtanong po kayo ng kahit anong klaseng katanungan nyo po regarding po sa inyo pong health, regarding po sa inyo pong faith. Dahil lahat po tayo ay anak ng Panginoon at karapatan po natin na malaman kung ano po ang plano ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. So, Brother Edgar, panalangin po namin na masagot po namin ng tama at ng maayos po sa abot po ng amin pong makakaya ang inyo pong katanungan. Ang sabi po dito kanina sa binasa po ni Doc ay sa Healthful Living, Chapter 1, page 9, Our bodies, temples of the Holy Ghost. God is the owner of the whole man. Soul, body, and spirit are His. God gave His only begotten Son for the body as well as the soul, and our entire life belongs to God to be consecrated to His service, and through the exercise of every faculty He has given, we may glorify Him. Malinaw po, tayo po ay pag-aari ng ating Panginoon. At malinaw rin po na kung ano man po ang naisiguro ng Panginoon na maging magandang katawan or katayuan natin sa buhay. That's why binigay niya po ang Spirit of Prophecy. That's why binigay niya po itong mga healthful living na book, yung Counsels on Diet and Foods, yung The Ministry of Healing, lahat pang pagaling. Lahat para sa ikabubuti at ikaaayos ng atin pong katawan. Tama ba, Dok? Yeah. And yun yung mga bagay talaga na magpapatibay na kung gaano tayo kamahal at yung may tawag doon, Dok, yung malalim na... Kasi yung tanong niya kasi, siyempre, dapat nating linawin ito. Kasi pag sinabing kaligtasan, maraming uri ng kaligtasan. Kaligtasan sa karamdaman, kaligtasan sa kasalanan, kaligtasan sa madaling kamatayan, at kaligtasan na pag dumating ng ating Panginoon, at kaligtasan doon sa unang pagtubos na yung kondemnasyon na dapat tayong mamatay, pinamuhunan ng Panginoon ng dugo niya na ang sino mang tatanggap sa Kanya ay hindi na mapapasailalim ng tinatawag na kabayaran ng kamatayan, bunga ng kasalanan. Kaya pag pinag-usapan naman natin yung pagkain, dahil pumunta tayo dito sa ganitong uri ng katanungan, na 7-day Adventist lang ba ang kailangang magsipag-vegetarian? Ang pagkain kasi, it's a lifestyle choice ito. Hindi ito... bagaman ang tigapagligtas ay ang Panginoon. Dahil ang pagkain naman, ang Panginoon naman ang magliligtas sa atin. At siya rin ang nagbigay ng biyaya ng kaligtasan sa sangkatauhan. Pero yung biyaya ng katotohanan at biyaya ng liwanag na may kinalaman sa pangkalusugan, ito'y biyaya para mapanatili natin yung tinatawag na regalo ng kalusugan na hindi tayo mapasukan ng karamdaman na iyan ang atake ng kaaway dahil alam niya na pag nagkasakit ka, yung brain ng tao na ginagamit na siyang ating pinagpupuri sa kanya at ating ginagamit sa pag-unawa sa kanya at kung paano i-develop yung ating pag-uugali na katulad niya na binanggit niya sa Our High Calling 154 na patutunayan ng Panginoon na muling maibabalik niya yung larawan niya sa buhay ng mga anak niya, ay ito'y kaniyang patutunayan sa pamagitan ng mga sumunod sa kautusan niya. Kaya nung binanggit niya sa chapter 5 na ang mga makakabuo daw ng tinatawag na perfection or yung sinless state, ay yung mga anak ng Diyos na sumunod doon sa 8 laws of health. Siguro basahin natin sa chapter 5 Yes po. andito. Anong sabi dito? If man had obeyed the laws of Jehovah, in His natural laws, which is the 8 laws of health, the image of God would have been rebuilt in Him. Ang sabi rito, yung sumunod lang yung makakabuo ng larawan na katulad ng larawan niya. Pwede ba yung sinabi na healthful living? Alam mo na yung pagkain na kakainin mo. Hindi naman healthful living. Siyempre, meron ka na namang instruction. Alam mo na. Malibang hindi mo alam. Panginoon pa rin ang hahatol dyan. Kaya masasabi ko, for example, ang bansang Israelita, yung binasa natin sa chapter 42, na ang sabi doon, yung karanasan ng bansang Israel. Binigyan sila ng mana. Ano ginawa nila? Nagmurmur sila at hiniyaan nila yung tinatawag na pagkain na pinagkaloob sa kanila na ang purpose pala nun ay para palusugin sila at maging pure at maging ligtas sila
sa lahat ng uri ng karamdaman, pero mas pinili nila na kumain ng tinatawag na nakasanayan sa Ehipto. Ano nangyari sa kanila? Nakaligtas ba sila doon sa pagkakasakit? Di ba nangamatay nga sila? So, ang pinopoint natin, kaya binigay yung tinatawag na 8 Laws of Health, kaya binigay yung Healthful Living na libro, para maging guide natin ito, na maging ehemplo tayo at maibigay naman natin sa iba na ang Panginoon pala ay namimili rin siya ng mga tao na magmamahal sa Kanya. Ang ibig sabihin ng magmamahal sa Kanya, mamahalin yung kautusan niya. Amen. Di ba? To know Him is to love Him. Yes, To amen. love Him is to obey Him. Paano mo mapapatunayan na mahal mo ang Panginoon? Eh, hindi mo nga kinakain yung makakalusog sa katawan mo. For example, naninigarilyo ka. O kaya, umiinom ka ng alak. Kumakain ka ng pagkain ng mantika. Tapos ang pag-uusapan natin, base ba ng kaligtasan yan? Hindi nga base ng kaligtasan, pero nagpapakamatay tayo ng hulugan. Which is, babalik tayo dun sa batas ng pangkalusugan ng pagpapakamatay. O sa moral law. Ito yung pagpapakamatay ng dahan-dahan. Merong biglaan at merong hulugan. Kaya pabagsak tayo doon na meron pa rin tayong kasalanan. Kaya nga, ang sabi doon sa page 37 ng Councils on Health, it is sin to be sick. Totoo, Dok. Talagang kasalanan natin. Humingi tayo ng sorry sa Deuteronomy 28. Pinaliwanag doon na ang sumpa ng pagsalansang ay sasalutin ka ng iba't ibang uri ng karamdaman. At ang blessing naman sa pagsunod sa kanyang kautusan ay bibigyan ka naman niya ng regalo na tatanggalin ang lahat ng inyong karamdaman. Sino ang magiging blessed? Yung sumunod? Yung sumunod. Kunyari, nalaman mo na ang original diet natin na ibinigay kay Eva at Adan during the time na 932 ang naging haba ng kanilang buhay. Na ngayon, pinapaalalahanan tayo bago dumating ang Panginoon sa sanlibutan ito na bumalik na tayo sa original na pagkain pero hindi mo sinunod. Ano sa tingin mo? Hindi ako kasama. Buti sana kung wala tayong instruction. Sinabi na nga, balik na kayo sa original diet. Yes. At napag-aralan natin sa Adventist Home, 252. Your diet has something to do with your mind and your disposition. Tingnan mo yung disposition ni Daniel. Sadrach, Mesach, and Abednego, nabago ba yung disposition nila? Kasi solid yung brain nila. Talagang yung diet nila, yun ang dahilan kung bakit naging matibay yung paninindigan nila. Hindi natin pinag-uusapan dito yung kaligtasan ng tinatawag na pinagkakaloob ng Panginoon. Pero pag hindi mo sinunod yung tinatawag na instructions ng Panginoon para sa ikabubuti ng kanyang mga anak sa sanlibutan, believe me, dito pa lang sa lupa, aanihin na natin ang tinatawag na bunga niyan. Salamat, Dok. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, especially po sa sender po natin, si Kuya Edgar, lubos po kami nagpapasalamat dahil siguro para dun po sa mga ibang mga kaibigan po natin na nanonood din po, sumusubaybay sa Kaalamang Pangkalusugan, ay alam po namin na marami din po sa inyo yung nagnanais na magkaroon po ng lakas ng loob para itanong din po yung mga ganitong klase ng katanungan. Nais po namin... May quotation si Ms. White na we should not, eating flesh food, that we should not use it as a test of fellowship. Hindi pwede natin gamitin ito na para pang pukol. Ito choice ito. Individual ito. Kunyari, may mga kaadib tayo, hindi kayo mag-vegetarian, wala tayong magagawa. Kanya-kanyang. Pero yung edukasyon o yung pagtuturo, dapat lagi nandyan. Yes. Hanggang sa maintindihan nila yung reason. Alam ba na marami yung nag-vegetarian nung dinapuan ng karamdaman? Ano magagawa natin kung yung naging paraan? Katulad ng misis ko, nagka-breast tumor muna. O anong nalaman namin itong lifestyle diet, nung gumaling siya, kailangan muna siyang magkasakit. Katulad ko, high blood ako. 185 pounds ang timbang ko during the time, nung nasa Amerika ko. Kaya kung hahatulan mo ko during the time, probably isipin mo, matigas ang ulo ko. Pero yung karanasan ko, na tumimbang ako ng 185 pounds, may high blood ako, nagkaroon ng breast tumor ang misis ko, naging tools yun para mabago namin yung lifestyle na ngayon ay binabahagi ko. Dahil naniniwala ako, napakalaking bagay yung tinatawag na pagkain sa kalusugan ng tao. Amen. Salamat. You tell me what you eat. Yes. And I will tell you
everything about you. Salamat, Dok. Alam mo, Dok, no, nababanggit natin yan at saka nagko-quote tayo ng mga sagot sa... Kasi hanggat maaari po mga kaibigan, hindi po kami ang sasagot, kundi hayaan po natin ang sumagot po ay ang Biblia at ang Spirit of Prophecy. Brother Edgar, kung kayo po ay nanonood ngayon, nais ko po kayo na dalhin po sa Genesis chapter 1 verse 29. Malinaw na malinaw po sa unang libro po na naisulat po sa Biblia po, ang unang libro po, ang sabi po dyan ay, "And God said, See, I have given you every herb that yields seed, which is on the face of all the earth, and every tree whose fruit yields seed. To you it shall be for food." Malinaw po mga kaibigan. Malinaw po, Brother Edgar. May buto po ang gusto ng Panginoon natin na kainin nating mga tao. Dahil alam niya na doon sa may mga buto, hindi tayo magkakasakit. Doon sa mga may buto, alam niya na kusa na siya ang magpapatubo nun. Wala naman po sigurong mag-iimbento ng buko. Wala naman po siguro mag-iimbento ng pinya. Wala rin naman po siguro mag-iimbento ng papaya. Pero ang Panginoon, kaya niyang gawin yon dahil siya po ang great provider nating lahat. Timplado na. Yun ang pinakamasarap dun, Dok. Timplado na, di ba? Hindi mo kailangan ng asukal sa prutas ng Hindi mo na kailangan pang kung ano-ano pang pahihirapan mo pa yung sarili mo. At sa atin pong mga manonood, napagtanto ko lang po na nakalagay po sa Hebrews chapter 2 verse 18. Alam niyo po nung nabasa ko po ito, naalala ko po yung family po ni Doc at yung pinagdaanan po nila nung sila po ay hindi pa vegetarian at nung nagkasakit po yung wife po ni Doc Tam, and also nagkaroon po sila ng paninindigan para maging isang vegetarian or vegan na for the past 35 years. Tama ba ako, Doc? Yeah. Yun, sila mag-asawa. And alam niyo po, if you have your Bibles with you, you can open it in Hebrews chapter 2 verse 18. And it says there, "For in that he himself has suffered, being tempted, he is able to aid those who are tempted." Ang ganda po mga kaibigan. Bakit kamo? Alam niyo po, yes, ang Panginoon, nung nandito po siya sa lupa, naranasan din po niyang matukso ng kaaway. At nung time din po na nagkaroon po ng sakit po, sila Doc Tam, especially po yung kanya pong misis, ay makikita din po natin na kaya sila nagbabahagi at kaya din nagbabahagi ang ating Panginoon kung ano yung pakiramdam ng natukso, ay dahil naranasan nila first hand. Ako din po mga kaibigan, natukso rin po ako. Hindi po madali na mag-vegetarian, hindi po madali na mag-vegan. Andyan yung, Gladens, ito lang yung pagkain, Gladens, ito lang, tapos yung gutom ka na, napakahirap po nun mga kaibigan. But remember, God said in the Bible, "For man shall not live by bread alone, but for every word," na ano po, "that proceeded from the mouth of what? Of God." At yun po yung scriptures natin. And also, alam niyo po mga kaibigan, nais din po namin kayong dalhin sa Healthful Living, page 284. Ang nakasulat po dito, Brother Edgar, I hope and I pray that you are watching right now. Sabi po dito sa 284, "The experience of Israel referred to in the above words by the apostle and as recorded in the 105th and 106th Psalms contains lessons of warning that the people of God in these last days especially need to study. I urge that these chapters be read at least once every week." Nakita po natin, hindi siya basta nakita mo lang, binasa mo lang, hindi mo inilakad. We really need to walk the talk mga kaibigan. Napakahirap po nun, but we need the power of the Holy Spirit to empower us. And hindi po doon nagtatapos. Ano pa pong sabi? Binabanggit dyan yung experience ng Israelites during that time na nauulit-ulit sa experience ng modern Israel. At tayo yun, Doc. Tayo yun. Yes, ayan. So tutuloy natin, Doc. Okay, sabi po dito, "With the history of the children of Israel before us, let us take heed and not be found committing the same sins, following in the same way of unbelief and rebellion." Makita nga lang natin, Dok, di ba, katulad sa atin, sa economy natin ngayon, naririnig natin may mga rebelde. Ano pa kaya yung matawag tayong rebelde? Saan? Rebelde sa kung ano man yung orihinal na plano ng ating Panginoon sa sangkatauhan. Ayoko maging rebelde, Dok. Mahirap. Walang magandang magiging
ibubunga. Yes, tama. And ito pa po, mga kaibigan, hindi pa po doon nagtatapos. Nakasulat naman po sa 281 of the same book, Healthful Living, the Apostle Paul plainly states that the experience of the Israelites in their travels has been recorded for the benefit of those living in this age of the world. Those upon whom the ends of the world are come, we do not consider that our dangers are any less than those of the Hebrews, but greater. Matindi yun, Dok. Ibig sabihin, hindi less than yung kung ano man yung sasapitin natin paghihirap, yung mga danger, yung mga nakakatakot na pwedeng mangyari sa atin, katulad ng nangyari sa Israelites nung sila ay nasa wilderness. Yeah, pakibasa mo yung tinatawagan sila again and again. Yes. God is bring them back. Binabalik sila sa original diet. Basahin mo. Ang sabi po dito, in page 282, mga kaibigan, Healthful Living, the Lord intends to bring His people back to live upon simple fruits, vegetables, and grains. He led the children of Israel into the wilderness, where they could not get a flesh diet, and He gave them the bread of heaven. Man did eat angels' food. But they craved the flesh pots of Egypt, and mourned and cried for flesh, notwithstanding the promise of the Lord that if they would submit to His will, He would carry them into the land of Canaan and establish them there, a pure, holy, happy people, and there should not be a feeble one in all their tribes, for He would take away all sickness from among them. Kaya pala once a week, ibig niya na maalala natin yung naging downfall nila. At malaman natin yung naging cause ng pagkabagsak nila. At malaman natin kung bakit hindi sila nakapasok doon sa lupang pangako na pinangako sa kanila. Hindi pala kung mo ipinangako, sigurado na. Totoo, Dok. Parang kaligtasan, Dok. Alam niyo po, mga kaibigan, one thing na dapat po nating natatandaan lagi, especially po sa atin pong denomination or kahit ano pong denomination natin, yes, meron po tayong Panginoon. Yes, meron po tayong pananampalataya. Pero, ang kaligtasan po, ibinigay po sa atin. Libre, it is our privilege. We have the grace. But remember, my beloved friends, brothers and sisters, yung kaligtasan po natin, kailangan natin panghawakan. Kailangan natin higpitan yung kapit natin. Kailangan mag-endure tayo, mag-persevere tayo, magsumikap tayo, mga kaibigan. Dahil ang kaligtasan, pwede pong mawala sa atin. Alam mo, kung titingnan natin at babalikan yung kasaysayan ng Israelita, hindi lang naman sa Healthful Living nakalagay yan eh. Kaya kung pag-aaralan natin ng kasaysayan ng Biblia mula sa Genesis, kitang-kita natin ayon sa kasaysayan kung paano nabuo itong rebelde na kung tawagan ni pangalan na Cain. Sa kanya nagsimula yung tinatawag na rebellion eh. Natutong kumain yung lahi niya ng flesh food eh. Kaya sangayon doon sa kasaysayan, lumago yung kasaysayan ng kasalanan, kaya nangyari hindi na makayanan ng Panginoon na paramihin pa ang sanlibutan kung ganung uri lang ng mundo ang ating madadatnan. Dahil ayaw ng Panginoon na maubos at walang matira na mabuting tao, kaya pumunta siya na nagpadala siya ng baha para ma-save niya. Ang point doon, para ma-save niya yung family ni Noah. Kasi kung hindi babaha, baka walang matira. Kaya actually blessing pa rin yung preserve yung lahi ni Noah. Kaya nakaabot tayo sa ating kapanahunan. Yes. Kung hindi kay Noah, wala tayo. Pero ang tanong, bakit ginunaw ng Panginoon ang sanlibutan? Bunga na nasanay kumain ng flesh food ang lahi ni Cain. Mababasa natin yan sa kasaysayan. At nang binahana, nakalagay din sa Council on Diet, ating mapag-aaralan yan, ang ginawa ng Panginoon ay binigyan sila ng instructions na tatanggal yung taba at dugo. At pag tumubo na yung mga prutas at gulay, babalik sa original. Pero karamihan ay nasanay. Kaya umigsi yung lifespan. From 900 to 800, 700, naging 150 years na lang ang lifespan. Kaya kung titingnan natin, hindi talaga panukala ng Panginoon. Pinahintulot lang niya. Pero hindi niya kalooban na tayo kakain ng pagkain na hindi original. Since na dumating ating Espiritu ng Pangula, pinababalik na tayo. Yes. Dahil papunta na tayo dun sa totoong lupang pangako. Ito na nga yung eternal life. Kaya binasa mo nung nakaraang Sabado, sa page 59,
ng Council on Diet, ang purpose pala ng pagbabago ng pangkalusugan ay para ma-sanctify tayo sa katotohanan at mahihanda tayo doon sa tinatawag na immortality. Yung, di ba sa Tagalog yung immortality. Walang kamatayan. Wala nang kamatayan. Yun naman talaga yung original eh. Yes. Hindi naman tayo nilalang para mamatay. Kaya nga dumating ang Panginoon para i-rescue tayo eh. Ngayon, kung di natin tatanggapin yan, anong pag-asa meron tayo? Kung ang buhay ay ngayon buhay ka, bukas patay ka, hindi rin masaya. Opo. Kasi you are just wasting your time. Yes. Why I'm gonna work hard? Knowing that I'm gonna die maybe a week from now. For example, nag-aaral ka ng pagka-doktor. Alam mo na hindi ordinaryo yung maging doktor. At pag naging doktor ka, hindi rin ordinaryo yung trabaho mo. Tapos alam mo na mamamatay ka rin. Masaya ba yun? Hindi do. Anong purpose ng buhay mo kung ganun lang? Wala. Kaya ang ating pinag-usapan dito, magpaka-totoo tayo lahat. Kung wala ang God at walang buhay na walang hanggan, useless lahat. Walang tunay na kaligayahan. Pasalamat tayo dahil nakikita natin ang sikat ng araw. Alam mo, lagi kong binabanggit ito, pag nakikita ko yung sikat ng araw na hindi pumapalaya, at nakikita ko yung mga birding dahon na mini-maintain yung kulay niya, at kung paano ang sangkalangitan, makikita mo iba-ibang kulay, bituin, buwan, at yung tinatawag na mga pagkain natin na araw-araw ay kanina sinusupply, yung tubig na pinapaligo natin sa araw-araw, hindi mo pagsasawaan, ibalik ang kapurian sa Diyos na nag-iingat at nagbabantay sa sangkatauhan. Mga ibon na lumilipad sa ating kapaligiran. Sapat na yan. Amen. Sabi nga ng ating propetisa para matuwa tayo dahil alam ng Panginoon kung ano yung kailangan mo. Amen. Maraming salamat, Dok. At sa atin pong mga manonood, kung meron po kayong the same experience, kung meron po kayong mga comments, suggestion po sa Kaalamang Pangkalusugan, o kung meron po kayong nais na ibahagi po sa amin yung inyo pong mga personal experiences, ay ibahagi nyo po yan, isend nyo po yan, mag-comment po kayo o i-text nyo po yan sa inyo po, sa mga numbers po na magfa-flash po sa inyo pong screen. At gayon din po mga kaibigan, nais po namin ibahagi po sa inyo ang nasa page 458, paragraph 3 ng Councils on Diet and Foods. Christ's method alone will give true success in reaching the people. The Savior mingled with men as one who desired their good. He showed his sympathy for them, ministered to their needs, and won their confidence. Then he bade them, "Follow me." Tayo po mga kaibigan, kailan po kaya tayo susunod sa ating pong Panginoon? May balak po ba tayo na sundin siya? Ngayon? Bukas? Sa makalawa? Next month? Next year? 2 years after? Mga kaibigan, hindi po bukas, dapat ngayon. Ngayon po natin sundan ang ating pong Panginoon dahil alam po niya kung ano po ang makabubuti sa bawat isa po sa atin. Pero alam mo, ang isang bagay na napakaganda nating bigyan ng tuon dito, yung kapag minsan pag pumasok sa isip ng tao yung mahirap yan. But to be honest, kung akong tatanungin mo, nung maintindihan ko yung plano ng Panginoon sa tao, hindi lang sobrang ganda, kundi ikaw mismo, hindi mo kayang ipaliwanag yung kung paano nangyari ito. Something na kaligayahan na hindi kayang mabayaran ng kahit anong bagay sa mundo. Unang-una na alam mo na ganun pala yung haharapin at hinaharap ng mga anak ng Diyos na nakakaalam kung ano yung inheritance o yung will na iniwanan niya para sa mga anak niya. At yung tinatawag na pagsunod naman sa pamantayan ng pangkalusugan, kung ating uugatin at ating pag-aaralan, kitang-kita natin na ito'y para sa ating kabutihan. Na walang inisip ang Panginoon, kundi enjoyin natin itong nag-iisa at regalo ng buhay. Kaya once we recognize that, actually, we will realize that God loves us so much. And there's something that without getting proper understanding in the area of that healthful living, then I believe that we might have some sort of difficulties to follow with the rules of life. But the moment you realize that you are not your own, that you are belong to Him, we are God's property, and then you will start thinking about something on how you value yourself. Something that you cannot just think about
or choosing proper, yung tinatawag na tamang pananalita kung paano pasalamatan siya. At matapos mong maintindihan na pag-aari ka niya, na alam mo na ganun pala, kalawak ang pag-ibig ng Panginoon sa mga anak niya, unang-una mong iisipin, ano ba yung gagawin ko para naman maibalik ko naman yung papuri at pagpapasalamat na ang kapalit lang naman, unang-una, mahalin ko siya at ingatan ko rin naman yung ibinigay niya. Kaya kung pag-aaralan natin yung Son and Daughters of God, February 14, kung hindi ako nagkakamali, kinote ni Ms. White doon sa Revelations 22:14, yung tinatawag na Golden City o yung mamanahin ng mga anak niya at pinaliwanag doon kung ano yung kapalit bilang regalo na pinagkakaloob doon sa tatanggap ng Crown of Life. Alam mo ba, sa ngayon sa akin natutunan at aking napag-aralan, ang kapalit lang, mahalin mo siya. At yung 10 utos, sinunod mo dahil part ka ng buhay niya. Kaya ang sabi doon, lahat doon ng sumusunod sa kautusan niya ay siyang blessed at tatanggap ng pagpapala na makakasama niya sa buhay na walang hanggan. Ang tanong ito, anong ibabayad mo? Hindi naman pera. Hindi mo kailangan ipako sa krus. Hindi mo kailangan magsunog ng kilay. Ang unang hiling ng Panginoon para maintindihan mo kung sino ka, alamin mo muna kung sino siya. Kaya nga sabi, to know Him is to love Him. And once you understand fully the nature and the life of Christ, then you will start developing your relationship to Him. And once you fall in love to Him, because you know Him, then yung bunga ng pagsunod ay isang uri ng kaligayahan na wala kang bigat na anuman na iyong mararamdaman. Na pagsisunod mo, doon mo ba susumpungan ng kaligayahan na hindi mo masusumpungan sa mga bagay sa sanlibutan. Dahil alam mo sa sarili mo, in a little while, we're going home. Amen. God loves us so much. And we are encouraging each and every one of you to value health. Because it is the number one gift ever given to mankind. That human beings should pay honor with all the sacrifices and things that God has done for us. Yung pagsunod sa kanyang pangkalusugan ay bahagi ito na alam natin na hindi ordinaryo dahil nakabilang tayo sa punutong na pinagkalooban ng ginintuang katotohanan na ito po yung tinatawag na bahagi ng kaalaman pangkalusugan. Salamat, Doc. At sa ating pong mga manonood, nais po namin ibahagi sa inyo ang nakasulat po sa Healthful Living, Chapter 5. Those who understand something of the wisdom and beneficence of His laws and perceive the evidences of God's love and the blessings that result from obedience will come to regard their duties and obligations from an altogether different point of view. Instead of looking upon the observance of the laws of health as a matter of sacrifice and self-denial, they will regard it as it really is, an inestimable blessing. Also, in Chapter 7 of Healthful Living, natural law, how violated. Needlessly to transgress the laws of our being is a violation of the law of God. If we unnecessarily injure our constitutions, we dishonor God, for we transgress the laws of our being. If appetite, which should be strictly guarded and controlled, is indulged to the injury of the body, the penalty of transgression will surely result. Every careless action, any abuse put upon the Lord's mechanism by disregarding His specified laws in the human habitation is a violation of God's law. Intemperance of any kind is a violation of the laws of our being.
The laws of our being cannot be more successfully violated than by crowding upon the stomach unhealthful food just because it is craved by a morbid appetite. Eating merely to please the appetite is a transgression of nature's laws. Any course of action in eating, drinking, or dressing that is unhealthful injures the fine works of the human machinery and interferes with God's order. Obstructions are created in bone, brain, and muscle, which destroy this wonderful machinery that God has organized to be kept in order. Any misuse of the delicate workmanship results in suffering. Mga kaibigan, napakarami po ng pangako ng ating Panginoon. Napakarami po ng mga visions na ibinigay niya po kay Ellen White para maintindihan po natin kung ano po ang plano niyang pagliligtas, kung ano po ang plano niyang pagsagip sa atin pong mga matitigas ang ulo. Mga kaibigan, ngayon na po yung panahon na yun. Alam mo ba na yung word na matigas ang ulo, alam mo kung saan ina-address ito? Minsan lang, tinatago natin. Actually, ang sabi nga ng ating propetisa sa ating mga Adventist yun Dahil matigas ang ulo ng Israelites during that time. Ngayon naman yung minamana natin. For example lang, binabasa natin yung karanasan ng Israelita. Magpataas ka ng kamay sa bawat churches kung ilan ang vegetarian. Di ba isang uri ng challenge yan? Samantalang napakatindi na yung binasa natin na karanasan ng Israelites during that time. Kaya ang sabi dito, sa Helpful Living, chapter 9, God requires all who believe the truth to make special persevering effort to place themselves in the best possible conditions of bodily health. For a solemn and important work is before us. Health of body and mind is required for this work. It is essential to a healthy religious experience, to advancement in the Christian's life, and progress in holiness, as is the hand foot to the human body. Nire-require talaga tayo, lalo na yung mga naniniwala. Yung ating daw na persevering effort nito ay kailangan magawa natin yung ating pangangatawan, ang ating kalusugan, dahil sang napakasolemne o importanteng gawa nito na nire-required ng Panginoon na yung kalusugan o ating katawan ay napakahalaga sa karanasan ng mga Adventista o ng lahat ng mga tao sa sanlibutan, dahil ito ay merong bahagi doon sa paglago sa kabanalan. Kaya pag pinag-usapan natin yung 1 Peter 1:10, talagang ang ganda ng pagkapaliwanag. Dahil kailangan talaga banal. Pati yun sa Hebrew 12:14, no man shall see God without holiness. So paano tayo magiging masasanctified? Paano tayo magiging kabilang doon sa mga banal? Kung yung binibigay ng Panginoon na kautusan na may kinalaman sa ethos of health, di-disregard na lang at gagaya na lang tayo katulad ng ibang mga relihiyon na kahit anong kainin mo, okay lang, dahil hindi naman daw part ng kaligtasan. Pwede ba nating sabihin hindi part ng kaligtasan? Paano kung tapuan ka ng karamdaman? Malilimutan mo siya. Paano kung kinakain mo, taliwas dun sa pagkain na pinagkakaloob niya? Samantalang may instructions ng Panginoon na napakalinaw. Maliban na nga lamang, hindi mo alam. Panginoon pa rin ang nakakaalam kung ano yung ating resulta ng ating kaligtasan. Dahil ang Panginoon ang pwedeng humatol. Dahil bilang tao, hindi natin trabaho yan. Ang trabaho natin, basahin natin at patunayan. Kaya nga sabi, ano pang sabi? Those who have preserved their bodies and spirit in holiness. Pakibasa mo. Nais po naming ibahagi sa inyo ang nakasulat po sa Testimonies for the Church, Volume 2, page 355. Those who have preserved their bodies and spirits in holiness, in sanctification and honor, will then receive the finishing touch of immortality. But those who are unjust, unsanctified, and filthy will remain so forever. No work will then be done for them to remove their defects and give them holy characters. The refiner does not then sit to pursue his refining process and remove their sins and their corruption. This is all to be done in these hours of probation. It is now that this work is to be accomplished for us. Malinaw yun do. Yung nag-preserve ng kanilang buong katawan, kalusugan. Sila yung tatanggap ng finishing touch ng immortality. Kaya ito yung
gawain pala natin. At saka Doc, no, nais din po nating ibahagi no, sa atin pong mga manonood, yung nakasulat po sa, I want you to open your Bibles. Kasi alam niyo po mga kaibigan, kapag ako ay may katanungan sa atin pong Panginoon, mananalangin ako at bubuksan ko yung Bible ko. At manghihingi ako ng tulong sa Kanya para gabayan ako ng banal na Espiritu, para sagutin ako kung ano yung katanungan ko. So now, si Brother Edgar, I really hope na you are watching us right now. Ang sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, therefore whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Mag-glorify po kaya natin mga kaibigan ng ating Panginoon kung sinasalangsang po natin ang katawan na templo ng banal na Espiritu? Mabibigyan po kaya natin ng papuri ang ating Panginoon kung tayo po sa sarili natin alam natin na hindi po maganda ang mga pinapasok natin sa atin pong katawan? Kayo po ang makakasagot nun mga kaibigan. Remember, our salvation is individual. Remember that God is there looking down here. Iniisa-isa po tayo. Handa po kaya tayo kapag tinanong niya na tayo na, Gladens, ano yung kinain mo anak? Ano yung ginawa mo sa sanlibutan? Kayo po ang humusga mga kaibigan. Kami po ay naririto sa kaalamang pangkalusugan para mag-inform, para makatulong at para mag-remind po sa bawat isa po sa atin. Lalo na kami po dalawa ni Doc and even dito po sa crew, lahat po kami dito ay nagtatapikan mga kaibigan dahil lahat po tayo may kahinaan. Kami po may kahinaan din. At alam po ng Panginoon na hindi natin kakayanin kung tayo po ay mag-isa lamang. Kailangan po natin siya. Napakagandang bulay-bulayan yun eh. Kasi siyempre talagang kailangan nating itouch yung mga importanteng bahagi. Na alam natin na ito yung the most powerful snares of Satan to divert the mind of God's people in this closing time. And I'm here to just letting you know that while we are still here, that we must do something, especially in this kinds of modern time that we have. That everything is in the modern processing ng kinakain ng tao ngayon, karamihan talaga, ay masasabi ko na hindi na healthy diet. Kaya kailangan talaga natin maging careful tayo, lalo na yung mga kabilang dito sa pulutong ng ating kinabibilangan, na maging ehemplo tayo at maibahagi naman natin yung liwanag na kailangan ng ating mga kababayan. Salamat, Doc. At sa ating pong pagtatapos mga kaibigan, lubos po ang aming pasasalamat sa inyo pong pakikibahagi at sa inyo pong mga katanungan. Dalangin po namin na tayo po ay magpalakasan. Dalangin po namin na tayo po ay magtapikan. At dalangin po namin na tayo po ay sama-samang maging malusog habang naghihintay po tayo sa pangalawang pagdating ng ating pong Panginoon. Amen. Sa ating pong pagtatapos, nais po naming ibahagi sa inyo ang nakasulat po sa The Ministry of Healing, page 130. The requirements of God must be brought home to the conscience. Men and women must be awakened to the duty of self-mastery, the need of purity, freedom from every depraving appetite and defiling habit. They need to be impressed with the fact that all their powers of mind and body are the gift of God and are to be preserved in the best possible condition for His service.